Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to the 3 p.m. or Filipino or Tagalog worship service dito po sa Green Hills Christian Fellowship para sa ating nandito sa Auditorium B at pati rin po sa mga sumasamba na magkakasama bilang pamilya or even if you are by yourself at home. We praise and thank the Lord that we can come together once again as a church family to worship the one true God in spirit and in truth. Nasusulat po sa Psalm 100, babasahin ko po in the ESV, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with the singing." At yan po ang gagawin natin mamaya. "Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Isang kagalakan para sa atin ang muling magtipon-tipon at sama-samang sambahin ang Diyos. Gaya ng sabi sa mga talatang ating binasa, nararapat lang na pasalamatan at purihin ang Panginoon sapagkat Siya'y mabuti. Ang Kanyang natatanging pagmamahal ay isang pagmamahal na walang hanggan. At ang Kanyang katapatan ay panghabang buhay dahil Siya lamang ang tunay na Diyos. At kahit na patuloy ang pandemyang ito, ang Panginoon ay patuloy na tapat at mabuti sa atin at sa Kanyang iglesia dahil nasa kalooban Niyang mahalin at maging mabuti sa atin. So that Christ may present His bride to the Father, and through the Holy Spirit, we who are His bride, let us come and worship Him in spirit and in truth. Tayo po tumayo at sabay-sabay tayong manalangin. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pagpapasalamat at papuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig Niya ay walang hanggan, at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Mga kapatid, babasahin po natin ang banal na kasulatan, ang salita mismo ng buhay at makapangyarihang Diyos. Panginoon, kayo nga po ang mausap sa amin sa aming pagbasa ng inyong salita sa hapong ito. Nawa maging buhay, O Diyos, ang inyong salita sa aming mga puso't isipan. At nawa, Panginoon, kayo ang mangusap sa amin. Amen. Mga kapatid, ang ating babasahin ay nasa Ephesians chapter 6, nasa verse 17 hanggang verse 20. Ephesians 6, 17 to 20. Sabay-sabay po tayo. Tayo po yung tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, ito ay salita mismo ng buhay na Diyos. At siya ay nangungusap sa atin sa hapong ito, sa ating pagbasa ng Kanyang salita. Basahin po natin sabay-sabay. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end,
Keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Pagpalain nawa ng Panginoon, purihin nawa ang pangalan niya dahil sa kanyang dakilang salita. Mari na po kayong maupo. Malapit na matapos ang ating serye sa Aklat ng Efeso. Pinamagatang nating A Church Built on Biblical Bedrock. At ang ating title po sa hapong ito ay Ang Baluti ng Panginoon. Ito na po ang part 2. Pag-aaralan po natin ang naiiwang mga sangkap ng kanyang armor at ang pananalangin. Nagumpisa ang Ephesians, kung inyong mamarapatin mga kapatid, konting review, sa isang napakataas na pagtawag na tayo ay kanyang biniyayaan ng lahat ng biyaya sa kalangitan. Na tayo kanyang niligtas, kanyang pinili, kanyang tinubos sa sarili niyang dugo. Na ginawa niya tayong bahagi ng sarili niyang katawan, ang iglesia. At sinama niya tayo sa mga taong pinili niya. At sa ganitong paraan, tayo ay naging bahagi ng tahanan ng Panginoon. Ito ang misteryo na itinago sa lumang tipan. Ngunit ngayon ay ibinunyag sa atin sa bagong tipan, na tayo na mga hentil ay makakasama sa katawan ng ating Panginoon. At dahil nga sa napakataas na pagtawag na yan, ang panawagan ni Apostol Pablo ay to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Chapter 4, verse 1. So magmula sa mataas, tayo bumaba sa ating paglakad sa gitna ng ating sanlibutan. At dito nakita natin na tayo ay dapat lumakad to walk in the newness of life, na tayo ay dapat to walk in love, to walk in wisdom, to walk in holiness, to walk in the power of the Spirit. Lahat, mga kapatid, ng ating paglakad sa ating pang-araw-araw na buhay. At dahil nga, magmula sa kataas-taasan hanggang sa paglakad sa lupa, ngayon matatapos tayo sa pagluhod sa ating mga tuhod, sa pananalangin. So magmula sa taas hanggang sa lupa, hanggang sa pagluhod. Magmula sa napakataas nating pagkakatawag, hanggang sa ating napakabanal na paglakad, hanggang sa ating napakataimtim na pagtiklop tuhod. Mga kapatid, ganyan ang kagandahan ng aklat na ito. Ang lahat ay dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Sinabi natin nung huli, huwag nating maliitin ang lakas at kapangyarihan ng kaaway. Tayo nasa gitna ng isang digmaan. Sapagkat gagawin niya ang lahat upang sirain ang ating testimonyo, upang nakawin ang ating kagalakan, upang sirain ang ating paglakad para mas konti ang taong lumapit sa Panginoon. Gagawin niya ang lahat upang tayo ay hindi maging epektibong alagad ni Kristo. Kaya sabi niya, kailangan tayo ay manatiling malakas sa ating Panginoon. Finally, sabi niya, verse 10, be strong in the Lord and in the strength of His might. Sabi niya, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Sabi sa verse 14, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation. Sinabi natin nung huli na ang sinturon ng katotohanan, ang katotohanan ng Diyos, ang ating depensa sa mga kasinungalingan ng kaaway. Kaya, kailangan nating yakapin ang ibinigay niya na katotohanan sa atin.
Sinabi natin ang isang matuwid na buhay, ang ating depensa sa mga akusasyon at paninira ni Satanas. Kaya kailangan nating ipamuhay ang taglay na nating katuwiran na ibinigay ni Jesus sa atin upang malabanan natin siya. Sinabi natin na ang kapayapaan na dala ng Ebanghelyo ang ating depensa sa kondemnasyon na dala ng dyablo. Kaya nga, kailangan nating ipahayag at pahayag lahat ang Ebanghelyong ito sa lahat ng makikinig. Pananampalataya sa Diyos ang ating depensa sa paninira ng demonyo ng ating testimonyo. Kaya kailangan nating kumapit ng mahigpit sa ating pananalig sa Panginoon. Katiyakan ng kaligtasan ay meron tayo kay Kristo Jesus. Ito ang ating depensa sa kawalan ng pag-asa na dala ni Satanas, sa pagdududa, sa panghihina. Kaya kailangan nating asahan ang kaligtasan na tiniyak na ng Panginoon para sa atin. Suotin natin si Kristo mismo, sabi ni Pablo sa Romans 13:14. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Ang sabi sa Ephesians, put on the whole armor of God. Ang sabi sa Romans, put on the Lord Jesus Christ. Sapagkat siya ang ating armor. Si Kristo Jesus mismo ang ating armor. Siya ang ating katotohanan. Sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. Siya ang ating katuwiran. Sa Jeremiah 23:6, and this is the name by which He will be called, the Lord is our righteousness. Siya ang ating kapayapaan ayon sa Ephesians 2:14, for He Himself is our peace. Siya ang ating pananampalataya ayon sa Philippians 3:9. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. Siya ang ating pananampalataya at siya rin ang ating kaligtasan. Sabi sa Psalm 68:20, our God is a God of salvation. Susuotin natin si Kristo Jesus. So, uminto tayo dun sa punto ng pagsuot ng helmet of salvation. At hanggang doon, ang lahat ng mga sangkap ng baluti ng Panginoon ay defensive para tayo ay makatindig so that we can stand. Ngayon, ang mensahe ngayong hapon na ito, isulong. Ngayon, susulong na tayo. Isulong ang laban gamit ang salita ng Diyos at ang panalangin. Una, ipamuhay natin at ipahayag ang salita ng Diyos. Balikan natin yung verse 17. Ang sabi dun sa second part ng verse 17. Ang sabi ng verse 17, nag-uumpisa siya, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung salita pong sword dito, sa Griego ay makaira. Ito po ay hindi yung mahabang Thracian broadsword na nakikita nyo sa mga pelikula, na dalawang kamay ang hawak at ito ang pinangpapalo ng kaaway. Ito po ay maikling sword, mga 18 inches long. Double-edged siya, magkabila ang talim. At ito ay ginagamit sa close contact combat. Hindi ba sabi natin noon that we wrestle not with flesh and blood? Yung salitang wrestle nagsasuggest na ang ating laban ay malapitan. Kaya tayo binigyan ng isang offensive weapon. Isa lang ang offensive weapon natin. At ito ay ang salita ng Diyos, na nilarawan bilang isang makaira, isang maiksi na double-edged sword para sa close contact combat. Ito is the sword of the Spirit, o isang sword na galing sa Espiritu ng Diyos o ipinagkaloob ng Espiritu ng Diyos. Sa John 16:13, ang sabi ng Panginoon, when the Spirit of truth comes,
He will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. Ang Espiritu ang pinanggalingan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating sword of the Spirit. So 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 13. Ang sabi ni Pablo ay ganito, these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. And we impart this in words, not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Galing po sa Espiritu Santo ang sword of the Spirit. Sword from the Spirit. No? Ito pong sword na ito, ang sabi dito, which is the Word of God. Alam natin to from Hebrews 4:12. For the Word of God, sabi niya doon, is living and active, sharper than a two-edged sword, makaira. Sharper than a two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. Yun po ang image ng sword. Ang sword is the Word of God. Isaiah 49:2, ang sabi ng Panginoon, He made my mouth like a sharp sword. Nung nagpakita ang Panginoon kay John sa Revelation, ang lumalabas sa kanyang bibig ay ano? Isang sword. Sapagkat dahil sa sword na yon, tayo ay makasusulong. Word of God, ang ibig po sabihin, salita mismo ng Diyos na nagmula sa kanyang bibig. Ang salita pong ginamit ay hindi yung salitang usually ginagamit for Word of God. Logos tuteo. Dito po rema tuteo. Ang ibig sabihin daw po ng rema ay salita ng Diyos na specific para sa isang sitwasyon. So yung Word of God dito ay specific na pwede nating gamitin sa laban. Parang punyal, parang espada nga, na matalim, na pwede nating ipangsulong sa ating laban, sa kaaway. The Word of God, ito ang revelasyon ng Diyos sa buong mundo at sa kanyang mga hinirang. Ito ay hindi salita ng tao, sabi sa 2 Peter 1, verses 19 to 21. Tignan niyo ang karangalan na ibinigay ni Pedro sa salita ng Diyos. Sabi niya, and we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this, first of all, sabi ni Pedro, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation or own imagination or own origination. Hindi nagmumula sa tao, sabi niya. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Mga kapatid, galing sa Espiritu ng Diyos, galing sa bibig mismo ng Diyos, ang salita na ating binabasa sa hapong ito, na maaari nating gamitin na panlaban sa ating kaaway. Sa 1 Thessalonians 2:3, sabi ni Pablo, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the Word of God, which is at work in you believers. Salita po ng Diyos. Nananalangin si Kristo sa John 17. Ang sabi niya, sanctify them, yung mga disipulo ko, yung mga susunod sa akin. Sanctify them in the truth.
Your word is truth. Napakataas po ng tingin ng mga apostol sa salita ng Diyos. Kanyang salita, banal, walang mali, makapangyarihan, nagbabago ng buhay ng tao. Kailangan meron tayong isang mataas na pagtingin sa salita ng Diyos sapagkat yan lang ang offensive weapon natin bilang mga sundalo, mga alagad ni Kristo Jesus. Sabi sa Psalm 19, verses 7 to 9. Ito dapat memoryahin nyo. Psalm 19. Sa umpisa ng Psalm 19, dinescribe ng salmista ang revelation ng Diyos sa creation. No? The heavens declare the glory of God, sabi niya. Pagdating niya sa verse 7, dinescribe niya ang revelation ng Diyos sa kanyang salita. Ang sabi niya, the law of the Lord is perfect, inerrant in every word, infallible in every truth, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Ang paniniwala natin, ang buong salita ng Diyos is inerrant, infallible, sufficient, complete, already once delivered for the saints. Wala na pong dagdag, wala na pong bawas. Katulad ng sword, ang salita ay magagamit na panlaban sa kaaway. Naalala nyo ang nangyari kay Kristo sa Matthew chapter 4, nang tinukso siya ng kalaban, nilabanan niya si Satanas ng specific scripture quotes mula sa Deuteronomy chapter 6. Ang sabi ni Satanas, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Sabi ni Kristo, quoting from Deuteronomy 8:3, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Every rema, yun din po ang salita na sinabi doon. Tapos sabi ng kaaway, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, sumitas din si Satanas. No, magmula sa Psalm 91, na He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Ang sabi ni Jesus, again, it is written, nilabanan niya ng salita ng Diyos, you shall not put the Lord your God to the test. Deuteronomy 6. Pangatlo, yung demonyo, hindi pa rin tapos. Sabi niya, all this I give you, if you will fall down and worship me. Ang sagot ni Kristo, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Si Kristo ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos mismo. He is the Word sa John 1:1. Pwede siyang magsalita ng sarili niyang salita sa paglaban niya kay Satanas. Ngunit ano ang kanyang ginawa? Sumitas siya magmula sa salita ng Diyos na ibinigay na niya sa atin. Ganyan din dapat tayo. Yan ang ating sword of the Spirit. Ito ang salita ng Diyos na inihatid ng Espiritu ng Diyos para sa ating paglago na dapat nating isapuso at ipamuhay sa araw-araw. Ito ay para sa ating maturity. 2 Timothy 3, verses 16 to 17. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, perfect, mature, equipped for every good work. Ito ay kailangan natin basahin at aralin kasi paano nyo naman isa sa puso kung hindi nyo binabasa. Sabi ng Deuteronomy 17:19, and it shall be with him, and he shall read in it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, by keeping all the words of this law and these statutes and doing them.
Sabi sa Isaiah 34:16, seek and read from the book of the Lord. Malinaw ang instruction ng Scripture. Kailangan din natin hindi lang basahin, kundi sundin. James 1:22-25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sabi sa Luke 11:28, blessed rather are those who keep the word of God, who hear the word of God and keep it. So hindi lang dapat basahin, hindi lang dapat sauluin, dapat din ipamuhay para tayo lumago at mamunga. Sabi nga sa Psalm 1 verse 2, yung blessed man, di ba? But his delight is the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Tanong sa akin ng mga kabataan, kailan ba namin babasahin ang salita ng Diyos? Day and night. Mga kapatid, kung hindi day, ano? Night. Kung hindi night, ano? Day. Galing nyo. So, kailan natin babasahin ang salita ng Diyos? Day and night. Ito ang ebanghelyo ng Diyos na dapat nating ibahagi at ipahayag sa lahat ng ating kakilala. Kasi sabi sa 2 Timothy 3:14-15, sabi ni Pablo kay Timoteo, malapit na siyang mamatay. Huling sulat na niya kay Timothy, ang tagubili niya ganito, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Yung pong scriptures na tinutukoy ni Pablo kay Timoteo ay Old Testament scriptures. Hindi po New Testament, but they are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sapagkat si Kristo Jesus ang tinutukoy din ng Old Testament. Mga kapatid, kailangan natin ipangalat, ipahayag ang salita ng Diyos, ang kanyang ebanghelyo. Sapagkat sabi ni Pablo sa Romans 1:16 and 17, ay ganito, for I am not ashamed of the gospel. Ako, tuwing binabasa ko po ito, tinatamaan po ako sa aking puso. Sapagkat ilang beses na mga kapatid, na parang kinahiya ko ang gospel. Hindi ko na i-share, hindi ko na ipahayag. Natakot ako. Kasi baka ako i-reject. Baka ako tawaging holier than thou. So natakot po ako. Naalala ko yung mga ganung pagkakataon. Dapat binabasa pala natin ito. Dapat sauluhin natin ito. For I am not ashamed of the gospel, sabi ni Pablo. For it is the power of God for salvation. Hindi ang ating salita, hindi yung ating formula, hindi yung ating presentation, hindi ang ating buhay, kundi ang gospel. It is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek, for in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. It is the power of God. Itong salita ng Diyos, kailangan nating ipamuhay, isapuso, isulong ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos. Pangalawa, ihanda natin ang ating sarili sa labanan sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, yung sword of the Spirit, ang pang-anim at tila panghuli na sangkap ng armor of God. No? Pero actually, merong isa na kailangang sangkap, na kailangan para sa lahat ng part ng armor, ay maisuot natin. Ang sabi nung hymn na stand up for Jesus, the battle will not be lost,
The arm of flesh will fail you. We dare not trust your own, sabi niya. Sabi niya, put on the gospel armor. Each part put on with prayer. Paano natin sinusuot ang armor? By praying. Hindi ba the battle is in the spiritual realm? Invisible, hindi natin nakikita. Tayo ay nakikipaglaban on our knees. On our knees, mga kapatid. Sa pananalangin. Paano nyo ba naisip na isuot ang bawat sangkap ng armor? Hindi naman natin gagawin yung meron tayong talagang armor tas isusuot natin. Hindi yun ang ibig sabihin ng teksto. Dahil sabi niya, our battle is not with flesh and blood. So dapat tayo ay nagsusuot ng sangkap ng armor by praying. Kaya sabi niya sa verse 18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance. Sabi niya, with all prayer and supplication, all perseverance, making supplication for all the saints. Napansin niyo may paulit-ulit na salita. Anong salita yun? All. Diba? Praying at all times. With all prayer. With all perseverance. For all the saints. May dahilan ng Biblia, may dahilan ng Espiritu Santo kapag inuulit-ulit niya ang isang salita. Ang dahilan ay ito. Ang pananalangin, ang paulit-ulit na all, ay nagsasaad sa atin na kailangan natin ang panalangin sa kalahatan ng ating buhay. In all of our life. At all times. On all occasions. Bakit? Kayo ba humihinga paminsan-minsan lang? Sige nga, subukan nyo nga. No? Ako nga, nakamask ako eh. Hirap na hirap ako mag-preach eh. No? Kung minsan, inaangat ko yung mask ko para lang makahinga. Subukan nyo wag huminga. Hindi ba mas mahirap na wag huminga kaysa sa huminga? Ang paghinga, natural. Ang pananalangin, dapat natural din. Katulad ng ating paghinga ng hangin. Kaya nga, pray at all times. In the Spirit. Ang ibig sabihin po nun, marami pong nagdadagdag ng ibig sabihin dito. Pero ang ibig sabihin lang po nun, you pray in the Spirit sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos. Sumasang-ayon sa kagustuhan ng Espiritu ng Diyos. Ano yung ating napag-aralan sa Ephesians 5:18? Do not be drunk with wine, for that leads to debauchery. But be filled with the Holy Spirit. In fact, but being kept filled. Yun po ang actual translation nun. Paulit-ulit, oras-oras, tuwi-tuwi na, magpapasailalim tayo sa kapangyarihan at kontrol ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa Colossians 3:16, yung parallel verse nun, let the words of Christ dwell in you richly. Yun po ang ibig sabihin ng being filled. Yun po ang ibig sabihin ng pananalangin in the Spirit. Sabi sa Jude chapter 20, Jude 20, isa lang po ang chapter ng Jude ha. Kaya pag sinabi kong Jude 20, chapter 1 yon verse 20. Okay? Kasi baka maghanap kayo ng Jude chapter 2.
No? Maliligaw po kayo. Jude 20 ang sabi, "But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit." Praying in the Holy Spirit. Sabi sa 1 John 5:14-15. Bakit natin kailangan mag-pray in the Holy Spirit? 1 John 5:14-15. "And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." Sigurado. Hindi lang hear. "And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of Him." Yun po ang powerful prayer. But we have to ask in His will. Pray in the Spirit. Paano ba ginagawa yung pastor? Romans 8:26-27. Alam ng Panginoon na hindi natin kayang gawin, kaya itong sinabi niya. "Likewise, the Spirit helps us in our weakness." Kasi nga, weak tayo eh. Hindi tayo marunong manalangin. "For we do not know what to pray for as we ought." Hindi natin mabasa palagi ang kalooban ng Diyos. Hindi natin mahingi ang kalooban ng Diyos. Kung minsan ayaw natin ng kalooban ng Diyos. Hindi ba? Kasi ang gusto natin, yung gusto natin. "For we do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words." Sa ibang version, with groanings that cannot be uttered by the mouth. Sabi ng iba, ito daw yung speaking in tongues. Ang sabi nga, too deep for words. Cannot be uttered by the mouth. Paano naging speaking in tongues yun? Hindi po yun ang ibig sabihin nito. Naririnig ba yung groanings of the Holy Spirit? Hindi po. Ito po ay pangungusap ng Espiritu ng Diyos at ng Diyos mismo. Siguro nananalangin po ako, halimbawa, "Panginoon, dalangin ko po na pumayat po ako. Bukas makalawa, payat na po ako." Ang sinasabi ng Holy Spirit habang nananalangin ako, "O Ama, alam niyo naman itong si BJ, medyo ngangs. Huwag niyo pong pakinggan yung kanyang panalangin. Papayatin niyo po siya pag siya ay nag-exercise at nag-dieta." So yung pong ginagawa ng Holy Spirit para sa atin. Bakit? "And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God." Kasi ano sabi sa 1 John 5? "And if we pray according to the will of God, He hears us in whatever we ask. And if He hears us, He will answer us whatever we ask." So kailangan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun lang pong ibig sabihin nun. To pray in the Spirit. Ito ang patuloy na pananalangin sa lahat ng panahon upang makamit ang patuloy na pagpapalakas ng Diyos. Sabi nang sa Romans 12:12, "Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer." Laging nabubuhay sa presensya ng Panginoon. Yun po ang prayer. Colossians 4:2, "Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving." Laging umaasa sa kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Sabi sa verse 10, di ba? "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might." Paano natin makukuha yon? Sa pananalangin. Lagi sumusuko sa kontrol ng Espiritu ng Diyos. Ephesians 5:18. Laging umaasa sa saklolo ng Panginoon. Luke 18:1. "And He told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart." Tapos binigay niya yung halimbawa ng unrighteous judge, tsaka yung byuda na makulit, na sinagot ng unrighteous judge dahil sa kakulitan niya. So kailangan natin mangulit.
Laging nagpapasalamat sa kanyang grasya at kabutihan. 1 Thessalonians 5:17 to 18. Napaka-short na verse. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano bang kalooban ng Panginoon, Pastor BJ? Para yun ang ipapanalangin ko. Sabi dito, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. Masarap ang buhay, give thanks. Masaya ang pamilya, give thanks. May problema, give thanks. May sakit, give thanks. May cancer, give thanks. May chronic kidney disease, give thanks. Pray unceasingly. Give thanks. Ito ay ang lahat ng uri ng panalangin. Sabi niya, praying at all times, in the Spirit with all prayer and supplication. Lahat ng klaseng prayer. Maikli, pareho ng prayer ni Nehemiah nung kausap siya ng king. Sabi, and the king said to me, what are you requesting? So I prayed to the God of heaven. Maikli lang. O mahaba. Katulad ng prayer ni Daniel. Sa Daniel chapter 9. Verse 4 hanggang 19, haba. Pagpupuri sa Diyos. Pareho nung ating tawag sa pagsamba kanina, Psalm 100. Diba? Enter His gates with thanksgiving. Kasi kapag tayo nananalangin, we enter into His presence. In fact, sa ibang salin sa Ingles, itong verse 4, enter His presence with thanksgiving and into His courts with praise. Pagpupuri sa Diyos ay isang panalangin. Pangungumpisal ng kasalanan. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another. Pagsusumamo at pasasalamat. Sabi sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Kayo ba'y worried? Kayo ba'y palaging anxious? Ang isang uso po ngayon, yung general anxiety disorder. Hindi ko po tinatawanan yun, totoong sakit po yun. No? Pero yan ay talamak sa ating mundo. Pero may solusyon po ang ating Panginoon. Sabi niya sa Philippians 4, 6 to 7, do not be anxious about anything. Yun po ang sagot niya. Are you anxious? Do not be anxious about anything. Paano? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So manalangin. Prayer and supplication with thanksgiving. Kasi palaging may pasasalamat. Anong resulta? And the peace of God, which surpasses all understanding. Kahit yung understanding nyo, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Meron po ako isang daughter na namatay. Nung siya ay 6 months old lang. Bago siya nalagutan ng hininga, dalangin ko sa Panginoon, Panginoon, kung kukunin mo siya, kunin mo na siya. Pinagkakaloob ko ang lahat sa iyo. Siya naman ay sa iyo, babalik lang siya sa iyo. Pero bigyan mo ako ng kapayapaan. Nung nalagutan siya ng hininga, at siya'y declared dead, meron po akong kapayapaan na hindi ko po mapaliwanag. Hindi ko po mapaliwanag. Yun po yung sinasabi sa Philippians 4:7. And the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Intercession, yung pamamagitan para sa kapwa. Katulad ng dalangin ni Moises sa Exodus 32 nung magkasala ang Israel at tutupukin na sila ng Diyos. Katulad ng panalangin ni Daniel sa Daniel 9. Katulad ng panalangin ni Nehemiah sa Nehemiah 1, sa Nehemiah 9. Katulad ng panalangin ni Ezra sa Ezra 9. Para sa iba, pananalangin sa iba. All kinds of prayer, all kinds of supplication.
Sabi dito, to that end, keep alert with all perseverance. Ito ay ang mapagmasid at matiyagang pananalangin sa harap ng pagsubok at paghihirap sa buhay. Napakagaan po. Hindi ko po minamaliit ang mga pagsubok ninyo, mga pagsubok ating dinadanas, pero gumagaan po siya talaga. Kaya nga tayo merong hymno, di ba? What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Manalangin po tayo mga kapatid, para tayo makapagtyaga, para tayo ay manatili, para tayo ay manindigan, para tayo ay makalaban. Uli sa lahat, ipanalangin ang ating mga kapwa-lingkod na nakikibaka para sa Ebanghelyo. Balik tayo sa verse 18. Making supplication for all the saints, and also for me, sabi ni Pablo. Sabi niya, total, nananalangin naman kayo, ipanalangin niyo nga ako. And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Alam niyo, nasa preso po si Pablo. Nakatanikala sa isang Roman guard. Kung kayo po siguro, kung ako nasa kanyang lugar, sasabihin ko, pray for me para makalaya ako. Hirap na ako dito. Hindi po yun ang kanyang hiningi. Ang kanyang hiningi, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Bakit? Meron diyang katabing Roman soldier. Pinagpe-pray niya. Pag-pray niyo ako mga kapatid, para masharean ko tong Roman soldier na to. Para siya ay maligtas kay Kristo Jesus. Siguro ginulpi na siya ng Roman soldier na yon. Siguro pinagmarahasan na siya. Pero ang prayer niya, bigyan niyo ako ng salita para masharean ko to. For which I am an ambassador in chains, sabi niya, that I may declare it boldly as I ought to speak. Sabi niya, pray also for me. Pray for all the saints. Kasi nung panahon na yon, nag-uumpisa na ang persecution ng lahat ng Kristiyano. At maraming Kristiyano na lubos na nahihirapan, lubos na inuusig. At kailangan ipanalangin. Hindi po nagbabago ang sitwasyon hanggang ngayon. Marami po tayong kapatid na naghihirap, may sakit, may karamdaman, may nawalan ng trabaho, nasara ng negosyo, nahiwalay sa pamilya, hindi makalabas ng bahay, hindi makapaghanap buhay, nagsarado ang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Pray for all the saints. Gaano kadalas? Pray at all times. Anong klaseng prayer? Pray with all kinds of prayer and supplication. Mga kapatid, ito ay ang panalangin para sa proteksyon at paglago ng mga kapwa Kristiyano na nasa gitna ng digmaan. Sa Ephesians 3, sa Ephesians 1, verses 15 to 23, may panalangin si Pablo, di ba? May panalangin siya para sa atin. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Sa Ephesians 3, starting sa verse 14 hanggang sa 21. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God.
Meron po siyang example dito sa Ephesians. Gayahin po natin ang example niya. Panalangin natin ang ibang mga Kristiyano. Ito ang panalangin para sa mga manggagawa na nagpapatuloy na matapang na nagpapahayag ng Ebanghelyo sa harap ng pag-uusig. Mga kapatid, sa September, we will celebrate Missions Month. Sa buong buwan ng September, pag-aaralan po natin yung first missionary journey, Acts 13. Dito sa worship service. Yung 4 na services po, i-exposit po natin ang Acts chapter 13. Basahin nyo na po para mauna na po kayo. Tapos yung every Tuesday night na ating Bible study, Acts 14 naman po ang ating pag-aaralan. First missionary journey. Sa ating pag-aaral nun, every Thursday night sa Missions Month, mananalangin po tayo para sa lahat ng namamahayag ng Ebanghelyo. Sabi na sa Colossians 4:3-4, at the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ. Alam natin yung mystery na yun, di ba? Nasa Ephesians chapter 3. Yung mystery na tayo ay kasalo ng mga Hudyo sa tahanan ng Diyos. Na ang mga hentil ay niligtas din. Anong hamon sa atin ngayong hapon, mga kapatid? Unay talaga natin ang ating sarili sa masipag na pag-aaral ng Biblia. Araw-araw, matapat na pagsunod dito sa bawat sandali ng ating buhay. It is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Malinaw po, mga kapatid. Marami po sa atin tamad na buklatin ang ating Biblia. By the way, pwede niyong dalhin ang Biblia ninyo dito sa church. No? Dalhin ninyo. Buksan ninyo, ganyan. Basahin ninyo. Baka po inaalabok na sa bahay. Basahin ninyo. Aralin ninyo. Every Tuesday night, may Bible study po tayo. Facebook, YouTube. On-site, sa youth center. Punta po kayo dito. Italaga natin ang ating sarili sa oras-oras na pananalangin sa gitna ng lahat ng ating mga gawain sa loob ng ating buong maghapon. Kala kasi natin yung pananalangin, yung quiet time, no? Yung sa umaga, 6 ng umaga, magkukulong tayo sa kwarto, tayo luluhod sa gilid ng ating kama, tayo mananalangin. Hindi nyo po pwedeng gawin yon at all times. Paano kayo magtatrabaho? Paano kayo mag-aayos sa bahay? Paano kayo papasok sa opisina? Ang ibig na sabihin sa ating buong maghapon, tuloy-tuloy natin ang pananalangin. Po tip ko sa inyo, buksan nyo po ang inyong pananalangin sa umaga. Pagbangon nyo po, bago pa kayo magtanggal ng muta sa mata, damputin nyo ang inyong Biblia, basahin ninyo, at kayo'y magpuri sa Diyos. O purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay matapat at ako ay binigyan mo muli ng buhay sa araw na ito. Huwag kayong mag-aamen. Maligo na kayo, gumayak, mag-breakfast. Bago mag-breakfast, O Panginoong Diyos, salamat sa aking pagkain. Huwag kayong mag-aamen. Punta sa opisina, bago lumabas ng bahay, Panginoon, protektahan niyo po ako sa aking paglalakbay. Huwag mag-aamen. Pagdating sa opisina, Panginoon, napakahirap nitong boss ko. Ipinapanalangin ko siya sa iyo, kunin mo na siya. Huwag kayong mag-aamen. Pakain kayo ng lunch, Panginoon, salamat sa lunch. Huwag mag-aamen. Pauwi na sa bahay, Panginoon, magko-commute na po ako. Paprotektahan niyo po. Huwag kayong mag-aamen. Pag-uwi sa bahay, uupo kasama ng pamilya. Pasalamat sa Panginoon dahil sa pagkain. Huwag kayong mag-aamen. Kapag kayo pagod na at handa na matulog, at kayo'y lumagay na sa inyong kama, nakapagpanalangin na kayo ng inyong kabiyak. Bago kayo umidlip, bago magsara ang mata, O Diyos, maraming salamat sa isang buong araw na pananalangin sa iyo.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong isang naalalang hymno. Pasensya na po kayo. Lumaki po ako sa mga hymno. Naalala ko po si Esong Marcelo. Isang matagal na lingkod ng Panginoon na nanguna ng hardin ng panalangin ng matagal na panahon sa FEBC sa DCAS 702. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me. And He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Panginoon, gawing matamis ang bawat sandali ng aming pananalangin sa iyo. Tunay nga, O Diyos, none other has ever known the joy we share as we tarry there. Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Udyukin ang bawat isa sa amin na manatili sa pananalangin sa inyo. Natandaan ang lahat ng mga manggagawa mo na naghihirap, nakikipaglaban, nagpapahayag ng inyong ebanghelyo. Natandaan, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na dumadanas ng paghihirap. O Diyos, gawin niyo po kaming prayer warriors. Na matuto kaming lumaban, O Diyos, na nakaluhod, na nakayukod, na nakasuko ang aming mga buhay at kaluluwa sa inyo. Sa gayon din panaan, Panginoon, kami, dahil sa inyo, ay magwawagi. Nawa ito ay mangyari sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.